natin yung puso po natin, makikita natin na, oo nga, no, napakabuti ng ating Panginoon. Iningatan niya tayo sa bawat araw, sa bawat paglabas natin, iniingatan niya tayo hanggang sa tayo ay makauwi. Maging sa pagtulog natin, mapaumaga man o gabi. Iniingatan tayo ng Panginoon at lagi siyang nariyan para sa atin. Sabi nga po sa Aawit 121, babasahin ko po yung buong verse po. Buong chapter po noon. Sabi po dito, doon sa burol, ako'y napatingin. Sasaklolo sa akin, saan manggagaling. Ang hangad kong tulong kay Yahweh magmumula, sa Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Hindi niya ako hahayaang mabuwal, siya'y di matutulog, ako'y babantayan. Verse 4, ang tagapagtanggol ng bayang Israel, hindi natutulog at palaging gising. Si Yahweh ang ating tagapag-ingat, laging nasa piling upang magsanggalang. Verse 6, di ka maaano sa init ng araw, kung gabi ay di ka sasaktan ng buwan. Verse 7, si Yahweh ang siyang sa iyo'y mag-iingat, sa mga panganib ikaw ay ililigtas. Si Yahweh ang siyang sa iyo'y mag-iingat, saan mang naroon, ika'y iingatan, di ka maaano kahit na kailan. Amen. Purihin po ang ating Panginoon sa Kanya pong salita. Inaanyahan ko po na tayo po ay tumayo. At ano man po yung mga alalahanin natin ngayong umagang to, ipagkatiwala po natin sa ating Panginoon at ihanda po natin yung puso po natin sa pagsamba at pagpapasalamat sa ating Panginoon. Amen po. Palakpakan po natin ang ating Panginoon at tayo po ay manalangin. Hallelujah, O Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa umaga pong to, Lord God. Hallelujah. Lord, una po sa lahat, bago po kami sumamba sa iyo, Panginoon, sinusuko po namin yung puso po namin sa iyo. Nawa, Lord, ang umagang to, Lord God, ay maibalik po namin lahat ng pasasalamat, pagsamba, papuri sa nag-iisang Diyos, Panginoon. Nawa, Lord God, tanggalin niyo po yung mga hadlang, Panginoon. Tanggalin niyo po, Lord God, yung mga alalahanin, yung mga kung ano man po yung Lord God na humahadlang para hindi ka namin masamba, Panginoon. Dahil Lord, ang umagang to ay para sa iyo, Panginoon. Nawa ang umagang to, Lord God, walang iba, Lord God, na masasamba, maitataas, kundi ang pangalan mo lamang po, Panginoon. Hallelujah, Lord. Lord, nawa maging totoo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. At nawa ikaw po ang makatagpo namin, Lord God, nang sa gayon, Lord, lalabas po kami, Lord God, sa sanktuaryong ito, Panginoon, na nakangiti, Panginoon, at bless, Lord God, dahil ikaw, Lord God, ang aming nakatagpo. Ikaw, Lord God, ang aming nasamba, Panginoon. Hallelujah, Lord God. Lord, pinagkakatiwala po namin ang umagang to, Panginoon. We pray, Lord, na gamitin mo ang bawat isa sa amin, Lord God. Hallelujah. Nawa, Lord God, yung mga tutugtog, Panginoon, yung maglilid ng pagsamba, Panginoon, katagpuin mo, Panginoon. Hallelujah. Nauna sa lahat, ikaw, Lord God, ng kanilang masamba, Panginoon. Hallelujah, Lord. And Lord, yung maghahayag ng iyong salita, Lord God. Nawa, Lord God, tumimo, Lord God, sa bawat makikinig, Panginoon, yung mga salita, Lord God, na iahayag ng maghahayag, Panginoon. Hallelujah, Lord. Hindi lamang po marinig, Lord God, nung makakatanggap ng mensahe mo, Panginoon, kundi maisabuhay po ng bawat isa, Lord God. Dahil yun naman po yung mahalaga, Lord God, hindi lang po makikinig, Panginoon, kundi maisa sa buhay, Lord, ang iyong salita. Hallelujah. At nawa, Lord God, matapos po ang araw na ito, Panginoon, na ikaw po ang mapapurihan, masamba at madakila. Maraming salamat po, Lord God. Kiniklaim po namin ng victory, Lord God, sa pangalan mo lamang po. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Tinatawag ko po maglilid po ng ating praise and worship. Hello. Good morning po sa bawat isa. Pwede po ba nating palakpakan at ibigay ang pinakamataas na papuri at pasalamat sa Panginoon? Ay, malamig po, ano? Ilang araw na po malamig. Pero ngayon po ay pwede po bang painitin po natin yung sanctuary na to ng mainit na pagsamba at
pasasalamat. And syempre gawin na din po nating oportunidad to upang maibigay po natin yung the best na pag-aawitan para sa ating Panginoon. Tayo po yung mawit. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came near. From the everlasting to the world we live, the Father's only Son. 'Cause you live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done.
earth fades, falls from my eyes. You stand before me. I know you love me. Oh, I know you love me. At the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? At the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. The glory fills the highest place. What can separate me now? You tore the veil. You made a way. When you said that it is done, you tore the veil. You made a way. When you said that it is worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We'll live for you. We'll live for you. Jesus, the name above every other name.
salamat, Panginoon, dahil ang pag-iisip niyo pa lamang po sa amin ay napakalaking biyaya na po sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa mga ganitong oportunidad, Panginoon, na kayo mapasalamatan, Panginoon. And especially, Panginoon, kayo masamba, Panginoon, at maawitan, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagpapala na ito, Panginoon. Lord, maraming salamat din po sa pagpapaalala, Panginoon. Kung paano po kayo nag-sacrifice, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, dahil hindi po matatawaran, Panginoon, ang ginawa po ninyo para sa amin, Ama. Maraming salamat, Panginoon, dahil di ka po nagkukulang sa buhay na bawat isa, Panginoon. And Lord, nagpapasalamat din po kami dahil pinapaalalahan niyo po kami, Panginoon, kung gaano po kayo kabanal, Panginoon. Kung gaano po kayo kabuti sa buhay po ng bawat isa, Lord. Alam po namin, Panginoon, na kahit hindi po namin gawin ito, Panginoon, kayo po ay mananatiling banal na Diyos, Panginoon. Pero sa kabila po ng inyong kabanalan ay minamarapit niyo po kaming gawin ito, Panginoon. Maraming salamat po, Ama. Salamat, Panginoon, sa walang hanggang pagmamahal, Lord. Salamat, Lord, sa mga awitin na inyo pong ipinagkaloob po sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Na magsilbing aral, Panginoon, yung mga liriko, Panginoon, na aming mga inawit, hindi lamang po basta masambit ito ng aming mga bibig, kundi, Panginoon, ay manatili po ito sa aming mga puso, Panginoon. Kung gaano kadakila, Ama, Panginoon, kung gaano kadakila, Panginoon, ang inyong ginawang pagsasakripisyo, Ama, sa amin. Salamat po, Ama. Kayo po ang siyang mapupurihan sa araw na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Hello. Good morning po sa bawat isa. Na-bless po ba tayo sa ating mga awitan, no? Totoo nga yun, no? There is no one like you, no? So, lagi po natin sasabihin yan sa Panginoon, no? There is no one like you. Magandang umaga po ulit sa ating lahat, no? At mapapansin nyo, every last Sunday of the month, ako yung nagsasalita, no? So, humanda na po kayo dahil sa naipon na message. So, mga 2 oras. Ayos ba sa inyo? Dahil every last Sunday lang of the month, no? Pero huwag kayong maglala dahil gumawa ako ng timer para hindi ako lumampas ng 3 oras. Okay, no? Sa paninimula po natin, at hayaan po muna nating lumapit sa Panginoon, mag-pray para sa mensahe natin, ano? Nanyayaan ko po lahat na yumuko at manalangin tayo. Aming Ama na nasa langit, kami po ay lumalapit sa iyo ng may kababaang loob at pasasalamat. Salamat sa pagkakataong ito na muli mong tinipon ng iyong mga anak at kami pinagsama-sama sa sanktuaryo, Panginoon. Sa oras na ito, hinihiling namin na linisin mo po ang aming mga puso at isipan. Alisin niyo po, Lord, ang mga sagabal, pagod at alinlangan, Panginoon. At ihanda mo kami na marinig ang iyong tinig. O Holy Spirit, banal na Espiritu, ikaw ang maghari sa aming kalagitnaan. Gabayan mo po kami sa aming pagtitipong ito. Tulungan niyo po ako, Lord, sa aking pagpapahayag ng iyong salita. Nawa na ang iyong salita lamang ang aming marinig, Panginoon. At ito ay nagbibigay at nagbabago ng buhay, Panginoon. Lord,
Buksan mo ang aming mga tenga upang makarinig, ang aming mga isip upang umunawa, at ang aming mga puso para sumunod. Panginoon, mangusap ka, sapagkat ang iyong mga salita ay buhay at may katotohanan. Ang lahat ng papuri, Panginoon, at karangalan ay amin lamang ibinabalik sa iyo sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Sorry. Muli po, no? Puro ako magandang umaga, no? Kasi wala pa yung iba eh. Baka mamaya malate, at least nabati ko rin sila ng magandang umaga. Okay, no? Kaya po nang nasabi ko, ngayon ay huling linggo ng buwan. Tayo po ay may tinatawag na series break, no? So, ang preaching po for every series break ay labas sa ginagawang preaching ni ating Pastor Charles, no? At kung ang isang taon ay may 12 buwan, meron din po ako 12 beses na tatayo sa pulpito. So, pagpasensya ninyo na po kung talagang medyo mahaba ang aking naipiprepare dahil malaki po ang aking oras para magsulat. So, huwag po kayo maglala, nagbibiro lang ako. Hindi po talaga mahaba to. Okay? Kaya po nakikiusap po ako sa inyo, no? Isa pa, pagpasensya nyo na po kung sakaling may mga salitang tatama, ano? Tatama sa akin, sa aking mga pangangaral, no? Hindi po natin kasi maiiwasan yun dahil ang salita ng Diyos talaga mapasok sa dibdib, no? Masakit. Kanya masakit lang naman siya sa mga gumagawa ng hindi maganda, siyempre, nakagawa tayong kasalanan. Pero wag po kayo mag-alala, no? Dahil bilang isang mangaral din, tulad ni Pastor Charles, na naghahanda ng sermon, kami po ang unang tinatamaan ng sermon, no? So tatamaan talaga kami habang nagpe-prepare nito. So hindi na po kailangan sabihin na pastor ikaw 'yun. kasi tinamaan na po kami, no, sa pagbabasa pa lang namin. So tumatagos na po ito sa aming puso at kaluluwa, no, sa aming mga mensaheng pinag-aaralan, no. So isa pa po, no, nararanasan ko na rin po yung nararanasan ni Pastor Charles na nagpupuyat. Ganun pala talaga ang isang mensahero, no, pastor, no. So pakiusap po, no, isang linggo namin prepare to. Huwag niyo naman kami tulugan. Baka matulog kayo. Huwag kayo matutulog, ano. Talagang minsan nakakaantok ang preaching, no. Sabi nga sa isang kwento, no, dumating yung ano, no, yung Panginoon saka yung si Satanas, ano, sa simbahan, no. So nagmamalaki si Lord. Sabi niya, ang lahat ng nakikita mo sa simbahan ito ay aking mga anak. So hindi nakakibo si si Satanas. Pero minsan, isang beses, biglang may nakita siya natutulog, oh. Natutulog. Ano sabi ni Satanas? Hindi naman sa iyo lahat 'yan eh. Akin 'yun, no. Natutulog. Walang matutulog, ha. Okay. So gaya ng sinasabi sa Hebrews 4:12, no. Ito babasahin ko sa English, no. For the word of God is living and active and sharper than any two-edged sword, and piercing even to the dividing soul and spirit of both joints and marrow, and quick to discern the thoughts and intents of the heart. Sa Tagalog, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at higit na matalas, no? Matalas sa alinman tabak na magkabilang talim. So, ang salita ng Diyos, pag narinig natin, talagang two-edged sword, no? Dalawa. Kabilaan, tumatagos sa kaluluwa at spirito. Ang mga kasukasuhan at ang utak at ang umahatol sa mga iniisip at mga nilalayong puso, no? Ganon ang salita ng Panginoon, no? So magse-segue lang po ako ng sandali, no? Gagayahin natin si Pastor Jan ng konti. Baka lang po tumagal. Okay. Kikwento muna po tayo. Kung hindi nyo po naitatanong, ang aking pong trabaho ay IT Senior Quality Assurance, no. Mula sa salitang quality assurance, kami po ay nagsusuri ng computer o mga system at programs ng bawat company. So kami, dahil sa ang client namin is mostly on the banks, so lahat ng ginagamit ng bangko na system, kami ang sumusuri, no. Kami ang nagche-check. Marahil lang ilan sa atin ay may background sa IT,
o quality control, no? Kapag ang isang produkto ay may depekto, ano ang ginagawa ng QA? Ang ginagawa niya ay nire-reject. No? Nire-reject. Kaya huwag po kayo magtaka kung minsan ay tila mapaghanap ako ng mali. Yan na po, no? Dahil ako isang quality control. Mali po talaga ang hinahanap namin, ano? Ngunit, ito naman po ang layunin ng isang quality control, no? Or QA, quality assurance. Ang layunin namin ay hindi upang manira, no? Hindi kami upang manira, kundi upang mapabuti at maitama ang isang bagay. So huwag kayong magagalit sa akin kung minsan ako ay palapo na, no? Lalo na sa bahay namin, no? Para ako may third eye, no? Ako lang ang nakakakita ng kalat. Huwag kayong magagalit sa akin, no? So ang lahat ng bagay ay may tinatawag na specification or requirements, no? Gayon din sa ating buhay Kristiyano, mayroong malinaw na batayan upang masiguro natin na tayo nga ay tunay na Kristiyano. So meron ding mga requirements, no? At malalaman natin sa ating sarili na tayo nga ay tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo. So tama po ba, no? Minsan kasi nababansagan ang bawat isa sa atin na hindi tunay na Kristiyano, no? Minsan madalas to, no? Ever since nung kami ay mga bata pa, pagka mayroon kami nakikita na isang tao umaattend sa church, para naman siyang hindi Kristiyano, no? So, ang dapat po natin gawin, malaman natin kung ano ang tunay na kailangan natin, ano ang mga requirements ng isang tunay na Kristiyano. Kasi ang pagtanggap natin kay Kristo ay biyaya ng Diyos. Pero, meron ding bunga, no? Kailangan nating merong bunga. Hindi pwedeng tinanggap lang natin si Kristo tapos balik tayo ulit sa dati nating gawa. Hindi dapat ganon. Dapat meron tayong bunga. At ito po, no? Meron po tayong mga tinatawag na born again. Grupo. Pero ang salitang born again ay hindi po grupo, no? Hindi po grupo yon, no? Ito po ay nakalagay sa Bible. Ngayon, ang tanong, tayo ba ay born again na? Born again na ba tayo? O born against, no? Kasi madalas sa mga born against, laging nakakontra, no? Laging alam mo na, pala kontra. Or burned again, no? Madalas ang isang Kristiyano ay hindi na born again, kundi burned again. Ibig sabihin, nasunog ulit. Kasi bumalik siya sa dati niyang gawain, no? So basahin natin yung ating teksto ngayon sa John 3 verse 3 to 5, no? Kung ating may show yung John 3 verse 3 to 5. Sumagot si Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Paanong may papanganak pang muli ang isang taong matanda na? Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling ipanganak? Tanong ni Nicodemo. Sagot naman ni Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito, malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. No? So yun, ang sikreto. No? Kailangan nating ma-born again. Hindi born against, hindi rin burned again. No? Dapat ganon. Kung inyo pong titingnan, ito pong teksto na to ay merong isang tao, Pariseo, ang pangalan niya ay Nicodemo. Si Nicodemo, kung ating pag-aaralan ng kanyang background, sa isang Pariseo, so kabilang siya sa isang relihiyosong leader ng Israel, no? So, isa siyang leader ng Israel, no? So, sa isang church, meron ditong mga pastor, meron ditong mga leader, no? Tulad ni Nicodemo. May isa siyang pinuno ng mga Hudyo o tinatawag na Sanhedrin. Isang guro ng kautusan, isang taong may posisyon, kaalaman at reliyon, ngunit may tanong tungkol sa kaligtasan. No? So hindi rin talaga pwedeng masabi na porket na alam mo ang kautusan, tulad ni Nicodemo, ay alam mo na ang tunay na kaligtasan. No? So dito, kung nanonood kayo ng Netflix, meron doon yung Chosen. No?
So may isang episode doon sa Chosen, si Nicodemo pumunta kay Jesus Christ. So makikita natin gabi doon sa paglalarawan sa Chosen, gabi siya pumunta. So bakit no? Bakit siya pumunta ng gabi? Siguro nahihiya siya dahil siya ay isang mataas na guro na, isang pariseyo, natatakot siyang makita ng mga tao na lumalapit pa kay Jesus Christ, no? So, ayaw niya siguro masira ang kanyang reputasyon, no? Kaya gusto niyang makipag-usap ng tahimik at seryoso sa ating Panginoon. Sinabi niya kay Jesus, sabi niya, Rabbi, alam namin ikaw ay guro mula sa Diyos. Ngunit, agad siyang itinuwid ni Jesus Christ. Ang sabi sa kanya, maliban na ang tao ay panganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos, no? Ngayon, dapat magkaroon tayo ng tinatawag na quality check sa ating mga buhay Kristiyano, no? Suriin natin ang ating mga sarili. Tayo ba ay born again? Born against? O burned again, no? Ang gusto ko na rito, no? Parang ako naranasan ko na lahat to, no? Dati akong naging kontrabida. Dati akong bumalik sa mundo. At ngayon, born again na naman, no? Pwede na nga akong tawaging born again. Ang dami message ko na kasing labas-masok sa simbahan, ano? Paulit-ulit ang no? Pero ito pala yun, no? May talagang palatandaan na tayo'y totoong na born again. No? Mayroon talagang palatandaan, eh. Hindi pwedeng sinasabi natin na tinanggap mo si Jesus Christ pero walang bunga. Kailangan makita natin yung mga palatandaan na ito, no? Marami kasing taong naniniwalang sila yung mga Kristiyano, sinasabi nila dahil nagdadasal sila, nananalangin, especially sa atin, last ating family day, nabautismuhan pa, no? At hindi rin natin masasabi na dahil nagsisimba ka tuwing linggo, Kristiyano ka na talaga. Pero, ang sinasabi rito, malibang ikaw ay nabautismuhan, hindi mo rin makikita ang karya ng Diyos. Hindi rin niya sinasabi rito na maliban kung ikaw ay naglilingkod sa ministeryo. So, ibig sabihin, lahat ng mga ginagawa natin dito sa simbahan, no, nagmi-ministeryo tayo, hindi pa rin yung guarantee na makikita natin ang kaharian ng Diyos. No? Hindi pa rin, no? Kailangan talaga nating ma-born again. Maliban kung ang tao ay panganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos, no? Hindi natin makikita talaga, no? Kailangan natin talagang ma-born again, no? So, yun ang pag-uusapan natin ngayon, ang tunay na born again, no? Hindi ito basta grupo lang o basta, ito ay sariling experience, no? At narito, no? Talaga, ito, nakakatakot, no? Nakatotohanan. Si Jesus Christ mismo, nagbabala, no? Maraming tao, sa Matthew chapter 7, na maraming tao ang tatayo sa harap niya sa araw ng paghuhukom. Lubos na kumbinsido ang mga tao na sililigtas. Ngunit, maririnig nila ang pananakot, ang pinakanakakatakot na salita sa buong kasulatan. No? Hindi kailanman kita nakikilala. Lumayo ka sa akin. No? Sakit nun, ano? Biro mo na, nasa loob ka ng simbahan, nagsisimba ka every Sunday, nananalangin ka. Then, sa araw ng paghukom, sasabihin sa'yo ni Jesus Christ, hindi kailanman kita nakikilala, lumayo ka sa akin. Sabi nga ng mga expression ngayon, aray ko. Aray ko, di ba? Pero mo nagpakahirap ka sa loob ng simbahan, then sa huling araw, sa paghukom, sasabihin lang sa'yo ni Lord Jesus, hindi kita kailanman nakikilala, lumayo ka sa akin. Nasaan na yung mga paghihirap natin sa loob ng simbahan, no? Kung maririnig lang natin yon kay Lord, no? Sabi nga doon, kung mababasa natin buong teksto, sinasabi pa ng mga tao na yun, nagpapagaling kami sa pangalan mo, no? At nagpapalayas kami ng mga demonyo sa pangalan mo. So, ibig sabihin, yung mga tao na yon, na sinabihan ng Jesus Christ na lumayo ka sa akin, mga worker, no? Sa loob ng simbahan. Kanya kung napanood nyo yung pelikulang Left Behind, so English movie siya, na ang istorya nun tungkol sa rapture, ang nangyari ganito, no? Alam nyo naman siguro yung rapture, no? Yung ano ba sa Tagalog na rapture, no? Yung mawawala tayong bigla, no? Yung mga tunay na Kristiyano. At sa pelikula na yon, biglang nag-rapture. Lahat ng membro nawala. Ang natira, pastor.
So, ibig sabihin, ang pastor na iwanan. So, hindi rin garin siya na nagbibigay kami ng sermon o nag-aaral ng salita ng Diyos, liligtas na kami. No? Kaya ngayon, hayaan natin na itanong, no, ang diretso, kung haharap ka sa Diyos, no, kung haharap tayo sa Diyos ngayon mismo, no, makikilala ba niya tayo, no, na tunay na sa Kanya? Makikilala niya ba tayo? Tanungin natin yung sarili natin, no? Suriin natin sarili natin na ilagay natin sa sitwasyon na nasa harap na natin si Lord Jesus, no? At sasabihin sa atin, hindi kita nakikilala. Isipin natin, no? Kung tayo ba yung sa araw na yon, ganun ba ang sasabihin sa atin ni Lord? Hindi kita nakikilala. Sakit nun, ano? Kung sakasakali na dumating yung araw na ginawa naman natin lahat ng effort, lalo na sa loob ng simbahan, pero hindi pa rin tayo nakikilala. No? Ibig sabihin, walang tunay na pagtanggap. Walang bunga. No? Walang bunga. Kung naalala ko nga yung isang sermon ni Pastor Charles, ang tawag sa mga ganun, yung false assurance. No? Tumanggap ka lang, hindi ka naman nagbago. No? Hindi naman nagbago ang ating buhay. No? Kaya ngayon, tatalakayin natin at pag-aaralan natin ang tunay na pinanganak na muli, no? Ang born again. No? Kahit pa kasi nabautismuhan ka o naglilingkod ka sa iglesia o tinatawag natin ang ating sarili ng Kristiyano, hindi pa rin kasi assurance. No? So ngayon, mag-uumpisa pa lang tayo. Parang si Pastor Jan, ano? Ang pagiging pinanganak na muli ay hindi tungkol sa pagbabago lang ng ugali, no? O pagiging mas relihiyoso. Ito ay hindi rin tungkol sa bautismo sa tubig, no? O pagdalo lang sa simbahan, o pagsisikap na maging mabuting tao, no? Wala sa mga bagay na ito ang makakaligtas sa atin, no? Yung mga mabubuting gawa, no? Pero ang ibig sabihin ng pagiging pinanganak na muli ay binibigyan ka ng Espiritu ng Diyos ng isang ganap na bagong kalikasan, no? Ganun pala yung born again, no? Binibigyan tayo ng isang bagong kalikasan. No? So, ulitin natin, maliban kung ang tao ay panganak na muli sa tubig at espiritu, hindi siya makakapasok sa langit, no? Sa kaharian ng Diyos. So, maliban, no? Kahit magsikap ka pa, ang sabi lang talaga ay dapat ma-born again tayo, no? Ipanganak tayong muli. So dito rin, sinasabi rin sa 2 Corinthians 5:17, kung sino man ang nakay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang luma ay lumipas na, masdan ang lahat at nagiging bago. No? So kung uunawain natin, no, nagiging bago, no? Ang pagiging born again ay hindi self-improvement, no? Ito ay transformation dahil tinanggap natin si Jesus Christ, no? Hindi ito sa pagsisikap mong mabuti, ito ay tungkol sa Diyos na nagbigay sa iyo ng bagong puso at bagong buhay, no? Si Lord. So, parang wala tayong effort talaga doon, ano? Wala tayong kahirap-hirap, no? Kasi si Lord ang magbibigay sa iyo ng bagong puso at bagong buhay pag sinabing ikaw ay na born again. So, kung talagang tinanggap natin si Lord, no? Nagkaroon na ba tayo ng bagong puso? Nagkaroon na ba tayo ng bagong buhay? Tingin ko, no? Marami sa ating mga Christian bumabaksak, no? Nagpe-fail tayo. Pero, dahil mahabagin ng Diyos, no? Ipapaliwanag ko sa inyo, no? Yung mga requirements, no? Or hindi naman tinatawag na requirements. Ito yung mga dapat na meron ang isang tunay na Kristiyano, no? Ang tunay na born again. Dapat, ang isang born again ay may bagong kalikasan, no? Bagong kalikasan, no? Sinasabi nga sa Korinto 5:17, kung sino man ang nakay Kristo ay siya'y bago ng nilalang, no? Pansinin natin ang salitang sino man, no? Ibig sabihin, ito ay totoo para sa bawat taong tunay na lumalapit at
At hindi sinabi ni Pablo na unti-unti, no? Hindi siya, ano ba tawag doon? Pag sinabing bagong nilalang, ibig sabihin, hindi siya unti-unti, no? Na nagiging bagong nilalang. Parang isa itong radical, supernatural, yung hindi na maibabalik yung dati mong buhay, no? Kaya ang pagiging born again ay hindi tungkol sa relihiyon, tradisyon o simpleng pagbabago ng ito ay transformation, no? Ito ay radical at supernatural na pagbabago ng buhay. Kapag iniligtas ka ng Diyos, no, ang isang kaluluwa, hindi niya inaayos ang lumang ikaw, no? Hindi niya talaga inaayos yung lumang tayo. Ang nangyayari, binubuhay niya ang isang ganap na bago, no? So kung makikita niyo ang seremonya ng isang bautismo, bakit siya nilulubog sa tubig? Para pag ahon niya, nakaligo na siya, no? Ay hindi, hindi ganoon, ano? Pag ahon niya, isa na siyang bagong nilalang at nilinis na siya ng Panginoon. Ganon dapat, no? So, binibigyan ka ng isang bago at ganap na buhay. So, tingnan natin, isang example dito ng nagbago ang kanyang kalikasan ay si Saul, no? So, si Saul, siya si Paul, no? Before, kasi ang pangalan niya ay Saul. Sa magawa, ang dating trabaho niya ay umuusig at pumapatay ng mga Kristiyano, no? Pinakukulong niya mga Kristiyano. Ngunit, nung nakatagpo niya si Jesus Christ sa daang Damasco, siya ay na-born again, no? So, kung dating siya ay nagpapakulong, kinamumuhian ng mga Kristiyano, siya ngayon ay nagbago mula sa pagsira ng iglesia tungo sa pagtatayo nito, no? So, ganon ang tunay na isa sa masasabi nating nakikita sa isang tunay na born again, no? Ayan ang tinatawag na kapangyarihan ng bagong kalikasan, no? Kasi nagkaroon ka na ng ganap at bagong buhay, eh. So hindi mo na masasabi na dati pa rin dapat ang maugali natin, no? So dapat siguro lahat tayo makitaan ng pagiging tunay na Kristiyano, no? Sabi nga I'm not sure kung si Mahatma Gandhi, no? Sabi niya, I like Christ, sabi niya. Gusto ko si Jesus Christ, but I do not like Christians, no? So, malalim ang ibig sabihin nun, no? Si Christ na talagang namuhay ng bago, nang walang pagkakasala, pero yung mga Christians, hindi tulad ng Christ, no? Hindi siya gano'n, no? So, kung walang nakikitang pagbabago sa ating buhay, mula nang pinahayag natin ang ating pananampalataya kay Kristo, may dahilan kung magtanong tayo sa ating sarili, tunay ba tayong pinanganak na muli, no? So, dapat tanungin na natin sa sarili natin, bakit hindi ako nagbabago? Born again na ba talaga ako? Christian na ba ako? So, ganun po talaga, no? Dapat talaga magbago tayo, no? Hindi naman yun gawa, no? Pero yun ang bunga, no? Nagkakaroon ka ng pagbabago. Isa pa po sa palatandaan, ang isang tunay na born again, nagkakaroon ng gutom sa salita ng Diyos, no? Kailangan kasi tayo ay nagugutom sa salita ng Diyos, no? Gaya nga na sinasabi sa unang Pedro 2:2, gaya ng mga bagong silang na sanggol, manabik kayo sa dalisay na gatas ng spiritual upang sa pamamagitan nito, kayo ay lumago sa inyong kaligtasan, no? So dapat, pag tayo ay na-born again na, lagi nating hinahanap ang salita ng Diyos, no? Nagbabasa ng Bible, o kaya naman nakikinig ng preaching, o umattend sa ating mga gawain, no? Dapat ganun tayo, no? Kasi isa to nasasabi natin na matatawag tayo na isa talagang tunay na tumanggap kung nagkakaroon tayo ng uhaw sa salita ng Diyos, no? So dito, gumamit si Pedro ng isang paglalarawan na tulad ng isang sanggol, no? Ang sanggol kasi, iiyak na lang yan. Pag iiyak yan kasi nagugutom, no? So ganun din tayo pag bagong panganak sa Panginoon, no? Muling sinilang, nagugutom din tayo dapat sa salita ng Diyos, no? So ano ang nangyayari pag yung isang sanggol ay hindi umiiyak, no? Pag nagugutom, ano pwede mangyari sa sanggol, no? Di ba parang may problema ang sanggol na yon?
Kasi sabi, ba't hindi nagugutom? Hindi ito umiiyak, no? Kawawa naman yung bata. Baka may sakit or may something, no? So, ganun din dapat tayong mga tumanggap na sa Panginoon at sinasabi nating Kristiyano at tunay na born again. Nagkakaroon tayo ng uhaw sa salita ng Diyos, no? Ito ay palatandaan talaga ng buhay, no? Na tayo nagugutom sa salita ng Diyos. So, ayon dito sa teksto, kung babasahin natin, kapag ipinanganak ang isang sanggol, hindi siya kailangang turuan kung paano magutom. Hindi niya kailangang paalalahanan na umiyak para sa pagkain. Ang pagnanasang iyon ay bahagi ng kanyang kalikasan. Sa parehong paraan, kapag ikaw ay pinanganak na muli, naglalagay ang Diyos ng pagnanasa sa iyong puso para sa kanyang salita. No? Maaring, kasi ito isang problema ng mga Christians. No? Ang hirap intindihin ng Bible, no? Napaka-complicated, no? Sabi nga, maaring hindi mo agad maunawaan ang lahat kapag nagbabasa ka ng Bible. Maaring may mga doktrina tayong mahirap intindihin sa umpisa. Ngunit, merong hatak, no? Merong pagnanasa, pananabik, at merong malalim na pagnanais na buksan ng kasulatan, no? Before kasi, Bible tayo, no? Since na anong age na ba tayo ngayon? Computer age na tayo, madalas nasa cellphone ang ating mga Bible. No? So, kahit nasaan pa yan, basta ang salita ng Diyos, basahin natin. No? Magkaroon tayo ng pagnanasa sa puso para sa kanyang salita. No? Pero ito, no? Kung wala tayong gutom, isa rin itong palatandaan at mapanganib. No? Sabi rito, ito ay mapanganib na palatandaan. Kasi na-born again ka tapos hindi ka naglolong sa Word of God, ano? Parang, kung palatandaan man yun, dapat hindi natin maranasan. No? Dapat bawat isa sa atin, bilang isang Kristiyano, inahanap-hanap natin sa ating tenga, sa ating puso, ang salita ng Diyos. No? Hindi tayo, siyempre, hindi natin maiwasan, lumiliban tayo, pero nandun yung urge, no? Uy, sabi natin, nakalimot ako ngayon magsimba or makapakinig or magbasa. Meron tayong conviction, no? Kasi sabi nga sa awit 119:103, kay tamis ng iyong mga salita sa aking panlasa, no? Higit pa sa pulot sa aking bibig, no? Kasi yung Word of God, ang description dito, parang honey, no? Ang sarap sa dila, no? Ganon din dapat ang panlasa natin sa salita ng Diyos. Hindi tayo dapat napapaitan, no? Pag nakakarinig ka ng Word of God, alis na nga ako dyan, no? Uy, ayoko marinig yan, ano? Parang ganun dapat. Hindi dapat, no? Dapat parang honey kung ikaw ay tunay na Kristiyano. Mga tunay na mananampalataya, ang kasulatan ay hindi tuyot o nakababagot. Ito ay matamis, nagbibigay buhay, nagbibigay lakas. Hindi lamang nila ito tinitiis, no? Kasi minsan, pag may sermon, lalo na mahaba, tagal naman matapos, no? So dito, hindi nila tinitiis. Pinahalagahan nila ito, kumakapit sila rito sa oras ng kahinaan, tumatakbo sila rito sa oras ng tukso, at nagagalak rito sa panahon ng paglago. Ano? Ganon dapat tayo. So ngayon, ilapat natin sa ating panahon. No? Lagi lang, sabi ko nga sa inyo, may mga konting patama at pwede tayong tamaan. Sa panahon ngayon kasi maraming oras tayo sa TikTok. No? So marami tayong oras sa TikTok talaga. Mas marami pa ang TikTok na maraming oras tayo sa Netflix, lalo na pag ang pinapanood natin ay series o kaya ay mga Instagram, ano. Pero madalasan ang sakit na katotohanan, yung Bible, hindi natin talaga na-i-open, ano. Hindi natin talaga siya nabubuksan, ano. Madalas talaga, ano. Kayo maglala, no? Hindi lang naman kayo, no? Lahat tayo, no? Dahil ka napapansin ito sa mga Kristiyano, sa mga panahong ito, no? Meron nga rito ang description, ano? Ang sabi rito, kasi ang Bible daw na pirapiraso na ay kadalasang pag-aari ng Kristiyanong hindi pirapiraso, no? So kung kayo may Bible, magalak kayo, no, pagka yung Bible nyo gunit-gunit na, no, o sira-sira na. Kasi ang ibig sabihin daw nun, yung Kristiyanong may-ari ng Bible, hindi pira-piraso, siya ay buo, no. Pero,
Ang Kristiyanong pira-piraso, ibig sabihin, broken, ay kadalasang may Biblia ang hindi man lang natin nabubuksan. No? So kung meron tayong mga Bible at hindi pa ito sira at mukha pang bago, ano ibig sabihin nun? No? Kailangan yung Bible natin, malaman natin na gulagulanit. Luma na kasi palagi natin ginagamit at binubuksan. No? So sino dito may mga bagong Bible pa hanggang ngayon mula nang ibinigay? So ibig sabihin lang nun, hindi natin nabubuksan. No? Ito raw ay kadalasang pag-aari ng isang Kristiyanong pira-piraso, no? Broken, no? So, ito, itanong natin sa ating mga sarili. Ikaw ba ay nananabik sa salita ng Diyos o iniiwasan mo ito? So, sa ating mga sarili, no? Tayo ba ay nananabik sa salita ng Diyos o iniiwasan mo? Kapag ikaw ay nagising, ano una mo bang ginagawa? Mag-scroll sa iyong cellphone o hanapin ang presensya ng Diyos. Ang Biblia ay pagkain ng iyong kaluluwa o isa bang maalikabok na aklat na binubuksan mo lamang tuwing araw ng linggo. No? Dalasan talaga tunay ito no? Yung mga actually yung mga sa ibang bansa no, sa mga China, talagang dahil bawal ang Bible sa kanila, ginagawa talaga nila, minememorize pa nila yung bawat verses, no? Para lamang pagdating ng Bible study, kabisado na nila kasi nga bawal ang Bible. Pero dito sa mga malalayang bansa tulad ng Pilipinas, ang Bible mukhang bago pa rin. Ano? Mukhang bago pa rin. No? Huwag kayo mag-alala. Sabi ko sa inyo, bago i-deliver yung message na to, may tinamaan na. No? Una pa lang. No? Sino yon? Si Pastor. Si Pastor yun. Huwag kayo mag-alala. No? So, wag nating dayain ang ating sarili, no? At hindi tayo tunay na ipinanganak na muli kung wala tayong gana sa tinig ng Panginoon, no? Ang kaluluwang buhay ay nananabik sa tinapay ng buhay, no? Sino ang tinapay ng buhay? Si Jesus Christ, no? Oo. Nananabik tayo sa tinapay ng buhay, no? At sa pangatlo, no? Pamumuhay sa kasalanang walang pagsisisi. No? Dito sinasabi sa 1 John 3:9, ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi na nagpapatuloy sa paggawa ng kasalanan sapagkat ang binhi ng Diyos ay nananatili na sa Kanya. No? Hindi natin sinasabing ang mga Kristiyano ay hindi na kailanman nagkakasala. No? Actually, kahit na yung mga pinakamatibay na mananampalataya, ay maaaring madapa. No? Ngunit ito ang kaibahan, no? Pakiramdaman din natin sa sarili natin. Kapag ang tunay na anak ng Diyos ay nagkasala, nasasaktan ang kanyang puso. No? Masakit, no? Pag tayo mga Kristiyano, nakagawa ng kasalanan, masakit sa ating mga puso. At nalulungkot ang kanyang espiritu. At siya ay dinadali nito sa pagsisisi. So, pag ang Kristiyano hindi na nakakaramdam ng conviction o pagsisisi, medyo delikado na, no? Parang hindi na siya tunay na mananampalataya ni Kristo. Kasi ang tunay na Kristiyano hindi mananatili sa kasalanan, no? Nang payapa siya, no? Hindi siya hihiga sa kanyang higaan nang nagkasala siya, no? Ang gagawin ng isang tunay na Kristiyano, siya ay mananalangin at hihingi ng tawad, no? So dito may halimbawa, no? Ang tunay na Kristiyano, Judas at si Pedro, no. Actually nabanggit to sa last Sunday preaching ni Pastor, no. Si Judas relihiyoso siya, ngunit pinagkanulo niya ang Panginoon, ano. Nawala siya, no, nagbikti, no. Nagsisi nga siya sa kasalanan pero winakasan naman niya ang kanyang buhay. Pero paano naman si Pedro, no? Mahina siya, no. Tulad natin, siguro iba sa atin o lahat tayo, mahina tayo, pero totoo naman tayo, no? Kasi every time na nakakagawa ng mali si Pedro, lalo na nung dininay niya si Jesus Christ at tumilaok ang manok, nagsisi siya, no? Kasi naramdaman niya sa puso yung guilt, no? Pag ikaw ay born again na, o isang Kristiyano, pag nagkasala ka, nararamdaman mo, masakit, no? At ang ano ginagawa mo? Nagsisisi, no? Ngunit kapag ang isang tao ay hindi tunay na ipinanganak na muli, kaya niyang mamuhay sa kasalanan
araw-araw, buwan-buwan, taon-taon, walang pagkumbinsi at walang pagsisisi. So, magtanong tayo, yung mga klaseng Kristiyano ba na gano'n, na hindi marunong magsisi, ay tunay nga bang na born again? Ito ang tunay at malinaw na pagkakaiba. Ang isang pinanganak na muli ay maaaring madapa, Tayo bilang na born again, maaari tayong madapa, Ngunit hindi tayo mananatiling nakahandusay, Once na madapa tayo. Ang Espiritu ng Diyos sa loob niya ay hindi siya hahayaang maging payapa sa kasalanan. Kung kaya mong magpatuloy sa kamunduhan, sa pagsisinungaling, kapaitan, hindi pagpapatawad, o anumang kasalanan na walang pagkagabag sa ating puso, mga kapatid, ito ay ebidensya na hindi pa tayo tunay na na-born again. Sabi ko sa inyo, kung talagang babasahin natin ang Bible, masakit talaga siya. Para siyang espada na magkabila ang talim na tumatagos sa puso at kaluluwa. So ito ang sabi niya, parang kung meron pa tayong mga ganitong klaseng kasalanan at hindi tayo nababagabag sa ating mga puso, paano na, Pwede tayong masabihan na hindi tayo born again, Born again ka pa naman, Kaya itanong natin sa ating mga sarili, kung tayo nag-iisa na, Ako ba ay lumalaban sa kasalanan o tinatanggap ko ito? Kapag ako ba ay bumabaksak, at ikaw ba ay nadudurog, ikaw ba ay bumabalik sa Diyos? O binibigyan nating dahilan ang ating pagkakamali, At nagpapatuloy ng walang lungkot, Masaya ka pa, Nagkamali ka na at nagkasala. Proud ka pa, Ganun, dapat hindi tayo ganun, So, isa yun sa palatandaan na tayo ay hindi pa natin tinanggap ng totoo si Kristo sa ating buhay at hindi pa tayo na born again. So, hopefully, sa ating mga naririnig ngayon, ay tumatama sa ating puso, Nararamdaman natin na kung wala tayo nun, dapat magkaroon tayo, Malungkot tayo sa pagkakasala. Isa pang palatandaan ng isang tunay na born again, kailangan mayroong katibayan sa kanyang puso ang Espiritu Santo. Sinasabi sa Roma 8:9, ngunit hindi na kayo nabubuhay ayon sa makasalanang pagkatao, kundi ayon na sa patnubay ng Espiritu Santo, ng Espiritu. Kung totoo ngang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, kung wala sa isang tao ang Espiritu ng Diyos, siya ay hindi kay Kristo. So, nasa Bible, Kung wala sa atin ang Holy Spirit, kasi once na tinanggap natin ang Holy Spirit, ang Holy Spirit nananahan na sa atin. Kung hindi nananahan sa atin ang Holy Spirit, so isa lang ang ibig sabihin, hindi natin talaga tinanggap ang Panginoon. So, hindi ito basta opinion ko lang, Ito ay salita ng Diyos, Kung wala ang Espiritu, hindi talaga tayo kabilang kay Kristo. Kasi kasabay natin na tinanggap si Kristo at ang Holy Spirit ay nanahana sa atin. Sapagkat ang Holy Spirit ay tatak, isa tong tatak ng kaligtasan at patunay na ikaw ay anak ng Diyos. Kung wala ang Holy Spirit, ang relihiyon ay empty, Parang walang laman. Ang panalangin ay parang walang kapangyarihan pagka wala ang Holy Spirit sa atin. At ang ating pagiging Kristiyano ay panlabas lamang pag wala talaga ang Holy Spirit. Dahil ang Holy Spirit, siya ay nagsusumbat ng ating mga kasalanan. He convicts. Sabi ni Jesus sa 1:16-8, ang Espiritu ay magpapatunay tungkol sa kasalanan at katwiran at paghukom. So He convicts. Kung kaya mo magkasala ng walang guilt, walang lungkot, at walang pagnanais na magbago, wala ang Espiritu ng Diyos sa iyo. Pangalawa, ang Espiritu ay gumagabay. Sabi sa Roma 8:14,
Ang mga pinangungunahan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Siya ang naglalayo sa iyo sa pandaraya, nagdadala sa iyo sa katotohanan. So ganun, ano? Ang Holy Spirit ay isang tanda na tayo ay na-born again. So pag wala yon, makikita naman natin, no? Kasi ang Holy Spirit naglalayo sa iyo sa pandaraya at nagdadala sa iyo sa katotohanan, no? So kung panay pandaraya at panay pagsisinungaling, isa lamang yun ang katibayan na wala sa atin ang Holy Spirit, no? Isa pa, ang Holy Spirit ay nagbibigay ng bunga, no? Sabi sa Galatia 5:22 hanggang 23, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kamuan, at pagpipigil sa sarili. So ayan yung mga bunga ng Holy Spirit, no? So kung itong mga bunga na to ay hindi nakikita sa ating mga puso, naku, baka hindi pa tayo born again. Di ba? Baka hindi pa tayo pinanganak na muli, no? Pero kung walang langis, no, yung Holy Spirit, parang oil yan eh. Kung walang langis, no, hindi siya gagana, no? Maaring pagandahin mo ang labas ng lampara, pero kung wala siyang langis at nagbibigay ng liwanag, wala ring silbi ang lampara. So dapat ganun tayo, no? Kung hindi tayo nag-iilaw at nagiging asin sa sanlibutan, tanungin na natin ang ating sarili, no? Tinanggap ba natin ng totoo ang Panginoong Hesukristo? Tayo ba ay tunay na na-born again? So ganun talaga, no? May mga requirements, no? Sabi ko nga sa inyo, ako ay isang QA, Quality Assurance, Quality Control, dire-reject pagka may depekto, no? So ganun din, no? Pagdating ng araw, pag tayo bilang Kristiyano ay may depekto, baka pagdating ng araw, no, i-reject tayo ng Panginoon. Hindi ko kayo nakikilala, no? Isa pang palatandaan, no? Mas mahal natin ang mundo kaysa sa Diyos, no? Pag tayo daw ay nagmamahal sa mundo kaysa sa Panginoon, isa raw yun sa palatandaan na wala pa sa atin ang Espiritu ng Diyos, hindi pa tayo na born again, hindi pa tayo Kristiyano, no? Sabi sa unang Juan 2:15, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan at ang mga bagay na nasa sanlibutan, ano? So, hindi natin maaaring ibigin ang mundo, ang sanlibutan, at ang Diyos ng sabay, no? Kasi laging laging nagkakaroon ng rivalry, no? O pag-aagaw, ano? Kung yung mundo tinawag ka para sa kasiyahan, no? Inuman, party, then meron kang gawain sa church, merong Sunday. So nangaagaw talaga siya ng ating paglilingkod sa Panginoon, ano? So sabi nga, pwede itong illustration na hindi ka pwedeng magsilbi sa dalawang Panginoon, ano? Maaring lumayo ka sa isa, no? So sabi rito, no, hindi mo maaaring ibigin ang mundo at ang Diyos ng sabay. Ang iyong pagnanasa ang nagsisiwalat ng iyong katapatan, no? Kung mas mahal mo ang mundo, mas tapat ka sa mundo. Bago si Kristo, lahat tayo ay may ibig sa mundo, no? Before tayo tumanggap kay Jesus Christ, we are lovers of this world, no? Sa aliw, sa karangalan, sa kasalanan. Ngunit kapag ang Espiritu ng Diyos ay pumasok na sa ating buhay, nagbabago ang ating mga desires, no? Ang ating mga hinahangad. Ngunit kung ikaw ay nagsasabing Kristiyano at ang puso mo ay mahigit pa rin nakakapit sa mundo, may mali, may defect, pwedeng ma-reject. Sa Bible, merong isang example, no? Si Demas, no? Sa 2 Timothy 4:10, si Demas, kasama na siya nila Pablo sa pagmimission, pangangaral. Pero, ang kwento kay Demas parang nag-backslide, no? Mas minahal niya ang mundo kesa sa Panginoon, ano?
So, tayo ba ay tulad ni Demas? Kasama na tayo sa journey ng pagiging Kristiyano. Tapos aalis pa tayo dahil mas minahal natin ang mundo. Dapat po, wag, no? Wag nating gayahin si Demas. Pwede nating tanungin ang ating mga sarili ngayon, ano ba ang mas mahalaga sa atin, ano? Ang Diyos, ang mundo. Parang si si Juan Luna, no? Ano nga sabi niya? Ano daw ang bayan o ano ba yun? Ganun no? So dito naman sinasabi sa atin ni Lord, mamili kayo, Diyos o mundo. Ano ang nagpapasigla sa iyo? Saan mo inuubos ang oras at lakas? Sa Diyos o sa mundo? Isa pa, 7 kasi ito no? Meron tayong isa pang palatandaan na tayo ay na-born again, no? May bunga ng pagsunod, no? Sabi dito, sa Juan 14:15, kung iniibig niyo ako, ay tutuparin niyo ang aking mga utos, no? So, kung talagang sinasabi natin tayo Christian at naligtas na tayo, dapat sumusunod tayo sa mga utos ni Kristo, no? Siguro marami na ako nasabi at nabasa na mga pinag-uutos sa atin ni Kristo. Ang pagsunod actually ay hindi yung nagliligtas sa atin, no? Ngunit ito ay ebidensya na tayo ay naligtas, no? Sabi nga, ito yung bunga, no? Pag ikaw ay tunay naligtas, may pagsunod, no? Sabi sa Mateo 7:21, na hindi na lahat ng tumatawag sa Kanya ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaong gumagawa ng kalooban ng Ama. So kung ikaw ay Kristiyano, malusog sa buhay Kristiyano, lagi kang may bunga, no? Kapag walang bunga, may problema ang ugat, no? Reject na naman tayo doon, no? Marami ang gustong si Jesus ay tagapagligtas, no? Ngunit hindi naman Panginoon ng kanyang buhay, no? Hindi niya inihiwalay kailanman ang dalawa, no? Yung isa na nga to, kanina sinabi natin mundo, no? At ang panghuli natin, meron tayong maling katiyakan sa kaligtasan, ano? Na mas naniniwala kung ikaw ay Christian, dapat hindi ka na ano ba sasabihin to, no? Kasi we are not saved by works, no? Hindi tayo naligtas dahil sa ating mga gawa. Pero kung ikaw ay Kristiyano at gumagawa ka ng mabuti dahil iyon ang alam mo na ng daan ng kaligtasan, may problema ka rin, no? Parang hindi ka pa rin Christian, so born again. Kasi ginagawa mo lang ang mga bagay na yun, madalas, yung mga works, yung mga gawa, dahil sa no? Dahil sa akala mo, iyon ang daan ng kaligtasan, no? So lagi nating tatandaan, ano? Sinabi sa Mateo 7:22-23 na marami ang magbabanggit ng kanilang mga ginawa, no? Kanilang mga gawa. Ngunit sasabihin niya, ni Lord Jesus, hindi kita nakikilala, no? Aray ko, sabi nga nila. So hindi tayo maliligtas ng mga ritual lang, no? Yung sinabi natin na bautismuhan tayo, mayroon tayong simbahan, may ministry o mabubuting gawa. Ganon din naman yung mga Pariseo, no? Tulad nila Nicodemo. Sila Nicodemo, gumagawa sila ng mga mabubuting gawa, no? Lahat ng utos ng kasulatan sinusunod nila, no? Pero ano sabi sa kanila? Mukha kayong banal sa labas. Mukha kayong banal sa labas. Ngunit patay sa loob, no? So para kayong mga libingan, no? Mapuputi sa labas, pero nabubulok ang loob, mga buto, mga inaagnas. Ganun daw yung mga taong like yung mga Pariseo, no? Mapagpanggap, no? Ang tunay na ebanghelyo ay katulad ng pinangahawakan natin, no? Naligtas tayo sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa gawa.
pero dapat may bunga. No? Although, kasi before tayo naging Christian, marami sa atin dito, mabait na. Kasi pag mabait ka na, pwede mo na ipagmalaki na mabait ka. Diba kay Lord, mabait ako. Paano naman yung mga makasalanan, no? Na katulad ng iba, katulad natin, na hindi tayo halos makaharap sa Panginoon. No? So, kaya ang ginawa ni Lord, binigyan tayo ng pagpalang biyaya. No? You are saved by grace. So, hindi sa gawa. No? Pero lagi natin tatandaan, ang tunay na pagtanggap at pananampalataya kay Kristo ay palaging may bunga. No? Bilang wakas, no? Bilang pangwakas, no? Gusto ko lamang pong sabihin sa inyo, tulad nung nasa 2 Corinthians 13:15, siyasatin natin ang ating mga sarili. No? Siyasatin natin ang ating mga sarili. Kung alin man sa mga palatandaang iyon ay tumama sa atin, huwag nating baliwalain. Ano? So, kung tinamaan man tayo, no? Lahat naman tayo talaga tinamaan, huwag natin itong baliwalain. Ano? Kasi, ang walang hanggang buhay ang nakataya. Ano? Yung kanya tayo narito, gusto natin na maasama ni Lord sa kabilang buhay, sa paraiso. Pero kung babaliwalain natin yung mga bagay ng mga palatandaan, yung mga bunga ng bilang isang born again, ang nakataya doon ay no, buhay na walang hanggan. Ngunit may pag-asa pa. No? Actually, lahat, araw-araw, ngayon ang araw ng kaligtasan na. So, ang tanong ngayon ay hindi kung kilala mo si Jesus, no? Ang tanong ngayon, kilala ka ba ni Jesus? Kilala ba tayo ni Lord Jesus? Actually, hindi tayo hinahatulan ngayong umaga, tinatawag tayo, no? Ginigising tayo, no? Ginigising tayo, no? Hindi tayo hinahatulan, no? Kasi baka mamaya sabihin ninyo, lahat yun tumama sa akin. Pero hindi, no? Tinatawag tayo ay ginigising. So, minsan kasi kung pagod ka na sa kasalanan, pagod na tayo sa pagpapanggap, no? Minsan, Christian ka, no? Pero, hindi naman pagiging Christian ang ginagawa mo. Kung pagod ka na sa pagpapanggap, at pagod na tayo sa mga relihiyong walang buhay, lumapit lamang tayo sa Panginoong Jesucristo. No? Hindi naman actually hinihingi ni Lord Jesus ang perfection. No? Ang hinihingi lang niya sa atin ay yung puso, no? Na may pagbabago. No? Kasi wala naman talagang perfecto, kundi si perfecto lang. No? si perfecto. Pero at hindi natin talaga ma-perfect ang buhay dito sa lupa dahil maraming ang mga sagabal, no? Pero ang hinihingi lang naman sa atin talaga ni Lord ay ang puso natin, no? So, kung kaya nyo sabihin, no, kay Lord na kahit pabulong lang, no? Lord, kailangan kita. Actually, pag sinabi natin kay Lord na Lord, I need you, actually yan ang start ng ating kaligtasan. No? Diyan na nagsisimula. No? So, sabihin natin, pagtulog natin, bago matulog, no? Or kahit ngayon, sabihin natin kay Lord Jesus, Lord, inaamin ko na ako ay makasalanan at ikaw lamang ang aking pag-asa. Sabihin natin sa kanya, hugasan mo ang aking puso at bigyan ng bagong puso. No? At punuin mo ako ng Santong Espiritu, no? Na gumagabay sa atin. No? Hilingin natin kay Lord yung Holy Spirit. No? Kasi yan talaga ang magko-convict, magtuturo at maggagabay sa atin. No? Isuko natin sa Kanya ang ating buhay at gawin mo ang isang manifestation, no? Isang tunay na born again. No? So wag na tayong maging born again, wag na tayong maging
burned again, kundi tunay na born again, no? Kung nandyan yung mapapatugtog ni JM, ni Jim Ray, isa puso natin yung kanta na to, no? At damdamin natin, isa itong aral na sinasabi sa atin na hindi na tayo luma, no? Bago na tayo, pinanganak na tayo muli. Inaanyayahan ko po lahat na tumayo at sabayan po natin yung awit na to, no? Ito po ay awit, no? I think papuri song. Kung kaya po natin sabayan natin, ano? Kalimutan mo na ang nakaraan, ngayon'y nakalaan ang buhay mo sa ating Panginoon. Mga dati mong gawin na palagi lang mali, at hindi ka siya sa may kapal. Kung noon ang naghahari ay galit, ngayon ang kapalit, pag-ibig na nanggagaling kay Jesus. Ang bago-bagong landas, tinuwid na ng Mesyas, patunayan mong ikaw ngayon'y ligtas. Mayroon bang tuwinang isip na naglinis at nagbihis, ngunit ang isinuot ay dati niyang damit? Ang alak na mamahalin, kung kailangan mang isalin, ang paglalagyan mo ba'y tapayang lumarin? Kalimutan mo na ang nakaraan, ngayon'y nakalaan ang buhay mo sa ating Panginoon. Mga dati mong gawin na palagi lang mali, at hindi ka siya sa may kapal. Mayroon bang tuwidang isip na naglinis at nagbihis, ngunit ang isinuot ay dati niyang damit? Ang alak na mamahalin, kung kailangan mang isalin, ang paglalagyan mo ba'y tapayang lumarin? Kung noon ang naghahari ay galit, ngayon ang kapalit, pag-ibig na nanggagaling kay Jesus. Ang bago-bagong landas, tinuwid na ng Mesyas, patunayan mong ikaw ngayon'y ligtas. Patunayan mong ikaw ngayon'y ligtas. Manalangin po tayo. Aming Ama sa langit, salamat po sa iyong salita na aming narinig. Salamat dahil muli mong pinaalalahanan, hinamon at pinalakas ang aming pananampalataya. Ang mga salita mong nagmula sa iyo ay aming tinatanggap, Panginoon, hindi lamang bilang kaalaman, kundi bilang gabay sa aming pamumuhay. Panginoon, tinutugon namin ang iyong tawag. Kung may dapat kaming bitawan, tulungan mo kaming magpakumbaba. Kung may dapat kaming baguhin, bigyan mo kami ng lakas ng loob na sumunod. Kung may mga sugat sa puso, Panginoon, ikaw ang maghilom. Kung may mga nanghihina sa pananampalataya, Lord, ikaw ang magbigay sa kanila ng panibagong buhay, Panginoon. Panibagong kalakasan, panibagong sigla. O Holy Spirit, Lord, samahan mo kami paglabas namin sa lugar nito. Dalhin namin ang iyong salita sa aming mga tahanan, trabaho, at sa bawat desisyon na aming haharapin. Lord,
hayaan mong ang aming buhay ay maging patotoo ng iyong kabutihan at biyaya. Ang lahat ng aming narinig, Panginoon, ay binabalik namin sa iyo sa pamamagitan ng pagsunod. At ang lahat ng papuri at karangalan, Lord, sa iyo lamang, Panginoon. Lord, ito po ang aming panalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen and amen. Sa Diyos po ang papuri. Amen. Tayo po ngayon ay dadako na po sa ating pagbibigay. Inaanyayahan ko po na tayo po ang lahat ay tumayo. Pero bago po nating ipagkaloob sa Lord yung mga hawak po natin na sobre, ipagkaloob po muna natin sa ating Panginoon yung mga puso po natin. Amen po. Dahil hindi nakatingin ang Lord sa mga laman ng sobre na to, yung mga hawak po natin. Dahil kung tutuusin, mayaman po ang ating Panginoon. Naniniwala po ba tayong mayaman ng ating Panginoon? Amen. Hindi na kailangan ng mga material na bagay sa mundong ito. Sa isang kisap mata, kaya ng Lord na mag-provide para sa kanyang iglesia. Sabi nga sa turo kanina, ang hinihingi ng Lord sa atin, ang mga puso natin. Amen po. Pero bakit natin to ginagawa? Napaisip ba kayo? Bakit nga ba tayo nagbibigay? Dahil gusto ng Panginoon na makibahagi tayo sa pagpapalago ng kanyang iglesia. Amen. Gusto ng Lord na magtiwala tayo sa Kanya. Alam naman po ng Lord yung mga struggle natin sa buhay. Ang hinahanap ng Lord sa atin, yung isang puso na maluwag, na nagkakaloob at nagbibigay po. Amen po. Hayaan niyo pong basahin ko po sa inyo ang isang talata sa Biblia. Sabi po sa 2 Korinto, 7:7-8. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Uulitin ko po, sabi po dito, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo sa mga mabubuting gawa. Amen po. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, O Lord. Lord, katulad po ng binasa namin sa Biblia, Panginoon, sa inyo pong salita, nawa, Lord, maging buong puso po, Lord God, na kami po'y magbigay, Lord God, ng walang pag-aalinlangan, Panginoon, nang hindi po napipilitan, Lord God. Lord, nawa magbigay kami, Panginoon, dahil mahal po namin kayo, Lord. Dahil mahal po rin namin ang inyong iglesia, dahil alam namin, Lord, na mahalaga po sa inyong iyong iglesia, Panginoon. At maraming salamat, Lord, dahil hinayaan niyo po kami, Lord God, na makibahagi rin po, Lord God, para pumapalago ang iyong iglesia, Panginoon. Lord, we pray, Lord, na una pa lamang po sa lahat, sa bawat pagkakaloob po namin, Panginoon, maayos po muna yung puso po namin, Lord. Lord, hindi po kami tumingin, Lord God, sa halaga, Panginoon, kundi, Lord, ayusin mo muna yung puso namin, Lord God, na magkaroon ng desire, Lord God, na makatulong, Lord God, sa iyo pong iglesia, Panginoon, mapalago, Panginoon, at magbigay, Lord God, ng buong puso, buong sigla, buong lakas, buong buo, Lord God, na walang halo, Lord God, na pag-aalala, Lord God, na kapag nagbigay kami, baka wala na kami, Lord God, na mapanggastos, Panginoon. Lord, we pray, Lord God, na wholeheartedly, Panginoon, magtiwala kami sa iyo, Panginoon. Lord, because you're in control of, Lord. Ikaw po, Lord God, ang may control sa lahat ng bagay, Panginoon. At bilang nagtitiwala sa iyo, Panginoon, nawa ang bawat isa po, Lord God, ay buong pusong magtiwala sa iyo. Hallelujah, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon. Pagpalain niyo nawa, Lord God, yung mga magkakaloob, Lord God. At Lord, nawa sa bawat pagbibigay
namin hindi lang po natatapos dito, Panginoon, kundi maging daluyan, Lord God, ng pagpapala ang bawat isa sa amin, Panginoon. Hindi lang sa material na bagay, kundi sa lahat ng aspeto, Panginoon. Maging ilaw po kami, Lord, ng sanlibutan ito, Panginoon. At patuloy niyo pong gamitin ng bawat isa po sa amin para po sa ikalalago ng iyo pong iglesia. Hallelujah. Maraming salamat po sa inyo po ang lahat ng kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, tayo po ay magkaloob po. Amen. Purihin po ang ating Sunday service po. Every Sunday po na siya, every Sunday service. Tuwing 9:30 a.m. Para po mapaghandaan po natin, ang family camp po natin is gaganapin ng April 16 hanggang 18. So may fee po siya para mapag-ipunan po natin since ano pa lang ba ngayon? Is January, may time pa tayo para makapag-ipon kasi yung fee is 1,400 po. Ang location po niya is sa Jabez Campsite, Cavite po. Ayan po. Salamat po. Yon, praise God. Lahat po ba ay pinagpala ng ating Panginoon? Higit sa mensahe na napakinggan po natin. Maraming salamat po, Pastor Rudy, sa isang makapangyarihan, powerful message na ito po ay buhay, ito po ay katotohanan mula po sa salita ng Panginoon na isang tanong ng isang sikat o kilala po na Pariseo, si Nicodemus po ay representante ng lahat ng tao na nagtatanong kung paano po makakapunta sa langit. So, born again, tayo po ay sa pamamagitan po ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo ay nandun na po yung tayo ay ma-regenerate. No? Tayo po ay babaguhin ng Panginoon. Bigyan ko po kayo ng isang gandang halimbawa na kung saan born again sa Acts chapter 16 verse 14 po. Sino po nakakilala kay Lydia? Kilala niyo po ba si Lydia? Si Lydia po ay isang negosyante. No? Sabi po doon sa verse 6, Acts chapter 16 verse 14, sabi po diyan, sa kabila nito, dito ay isang sumasamba sa Diyos na nangangalang Lydia, na taga Thyatira. Siya ay isang negosyante na nagtitinda ng mamahaling telang kulay. Binuksan ng Panginoon ang kanyang isip at ang kanyang pinaniwalaan ang ipinapangaral ni Pablo. So lahat po tayo ay binigyan ng pagkakataon ng Panginoon na manampalataya at maniwala po doon sa katotohanan
na ginawa po ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya tayo po ay asahan natin na tayo ay born again. No? Tayo ay regenerated na. Sa theology po, ang tawag sa born again ay regenerated or regeneration. Ako sa new life, no? Bagong buhay, bagong ikaw. New year, new me. No? Sa Kristiyano po, new life po tayo. Kaya tayo pong lahat ay tumayo at purihin po ang Panginoon sa mabiyayang mensahe po na ating napakinggan. Na pwede, ito po ay katotohanan na hindi lamang sana maging head knowledge, kundi ito po ay maging transformation po sa atin, no, bilang mga mananampalataya. Tayo po ay manalangin. Ang manaming banal sa oras po na to ay kunin po namin pagkakataon para po ipanalangin si Ate Jillian na kung saan ay nalalapit na rin po ang kanyang panganak. At least itong darating po April ang kanyang due date, O Lord. Nawa po, O Lord, dalangin po namin ang malusog na pagbubuntis ni Ate Jillian at maging okay, normal po yung delivery niya po sa baby. Patuloy po naming itinataas siya na may pagtitiwala na ikaw po ang sasama sa kanya, higit po sa kanyang pong pagbubuntis po na to. Malusig dun po na baby, nawa ang maranasan. Ingatan niyo rin po, Ama. At sa mga papalapit po na panahon na siya'y manganganak, yung kanila pong pangangailangan, provision, Father God, ay ikaw din po ang magkaloob nito. Pagpalain niyo po si Ate Jillian at si Kuya Christian ay patuloy po nilang maranasan ng pagpapala po mula po sa inyo. Patuloy niyo po silang ingatan at gabayan at ikaw po ang siyang patuloy na maging sentro ng kanilang pamilya, O Lord. At sa mga bubuin pa nilang pamilya at sa journey po nila ito ay patuloy nilang maranasan ang inyo pong pagkilos. At Ama, dalangin po namin sa mga kapatiran po namin na may sakit, bagamat hindi man po namin masambit ang kanilang mga pangalan, ay patuloy po namin silang itinataas na masumpungan po nila ang kagalingan na magmumula po sa inyo. Maranasan po nila ang kaginhawaan dun po sa mga bagay na nagpapahirap po sa kanila. Dalangin din po namin, Ama, sa mga negosyo ng aming mga kapatiran. Ito pong Big's Coffee dito sa Frances, sa Makati, ang Cafe 925, ang Daily Grind ng Bella Mama, O Lord, patuloy po namin silang ipinapanalangin, itinataas po sa inyo na maranasan po ng mga kapihang ito ang pagpapala po na nagmumula po sa inyo. Dalangin po namin na patuloy ikaw ang siyang kumilos at sumama sa management kung paano po nila ito papamahalaan ng maayos at nang naaayon po sa inyo pong kagustuhan at kalooban. Ganon din ang construction ni Kuya Marlon, ni Lola Ada, ang call center ni Kuya Larry at kanyang mga business, O Lord, ay patuloy niyo po rin pong pagpalain, samahan sa kanilang pagpapalago nito, ay maranasan po nila ang inyo pong pagkilos at pagsama sa mga kapatiran po namin to sa kanilang pong mga negosyo po nito, O Lord. Ganon din, O Lord, sa mga kapatiran po namin na nagdi-desire, nananalangin na sila ay magkaroon din ng negosyo, we pray, O Lord, na kayo po ang magkaloob ng kanilang pangangailangan sa panalangin po nilang ito. Alam ko po na ang bawat isa ay may ganong desire at we pray, O Lord, na in your perfect will and in perfect time, magkakaroon din po sila ang mga kapatiran po namin ito. Dalangin din namin, Ama, ang mga kapatiran po namin na nagtatrabaho. Dalangin po namin na maranasan po nila ang inyo pong pag-iingat, ang inyo pong pagkilos, O Lord, sa workplace ng mga kapatiran po namin ito. Nawa ay maalalahanan po nila na ginagawa po nila itong trabahong ito, hindi po dahil sa tao, kundi para po sa iyo, para po nagbigay sa inyo ng kaluwalhatian. Dalangin po namin, Ama, ang inyong pong protection, knowledge, and wisdom, ang pagkaloob niyo po sa mga kapatiran po namin ito. At higit, O Lord, palalahanan niyo po kami bilang mga manggagawa, bilang Kristiyanong manggagawa, bilang mananampalatayang manggagawa, na kami ay maging ilaw at asin ng aming workplace, O Lord. Ano man uri ng trabaho na meron kami,
ay makita at magliwanag sa aming buhay ang aming pong Panginoong Jesucristo. Ganon din sa aming mga estudyante, O Lord, dalangin po namin ang karunungan at katalinuhan at ang inyong pong pagsama sa kanila pong pag-aaral. Alam po namin, Ama, na kung paano niyo po sila sinamahan sa umpisa ay hanggang sa kanilang pagtatapos ay sasamahan niyo po sila. Ganon din ay dalangin po namin na every time sila pupunta sa kanilang paaralan ay maging ilaw at asin po sila ng kanilang paaralan. Itong mga kabataan po namin ito, Ama, ay higit na mas prone sa tukso ng mundong ito. Kaya dalangin po namin na ingatan niyo po sila at gabayan niyo po sila. Higit magliwanag po sila sa kanilang paaralan, O Lord. Lord, dalangin po namin sa oras po na ito na patuloy niyo pong pagpalain ang iglesia po ng The Lord Reign Christian Church, Kalumpit. Dalangin po namin, Ama, na anuman pa po ang nais niyo pong ipagawa sa iglesia po namin ito ay nawa ay matayuan po namin, malakaran po namin at magawa po namin ng maayos at tama at naaayon po sa inyo pong kalooban yung nais niyo pa pong ipagawa. We also pray, Father God, ang gawain po namin sa Greenfields. Ito po ay ongoing, O Lord, at nakikita po namin ang inyong pong pagkilos, kung paano niyo po ipinapalago ito. Kaya, O Lord, dumating man po yung panahon na ito ay magiging simbahan, we pray, O Lord, to prepare workers, manggagawa, Father God, upang masustain po namin ang gawain po doon. Ang lahat po ng ito, Ama, ay pinagkakatiwala po namin sa inyo. At Lord, ang bawat isa po na nandito ay maranasan po nila ang pagpapala na magmumula po sa inyo, na kung saan ang lahat po na nandito ay muling haharap sa panibagong linggo, nagtatrabaho, O Lord, o mag-aaral. Nawa, maranasan po ng bawat isa ang inyong pong pag-iingat, ang inyong pong provision, ang inyong pong guidance, ang inyong pong wisdom, at pagkilos po sa panibagong linggo ng kanilang mga buhay po ito. Dalangin ko rin po, Ama, na pagpalain niyo po ang bawat pamilya ng bawat isa po na nandito, na sa bawat pamilya po na nandito ay maranasan po nila, patuloy po nilang maranasan ang pagpapala po na nagmumula po sa iyo, ang kapayapaan na magmumula po sa iyo, ang pag-ibig sa kanila pong mga tahanan. Kaya nga po, dalangin po namin sa pansamantala po naming pag-iwahiwalay at sa pag-uwi po namin ay maranasan po ng aming pamilya ang ganito na pagpapala na nagmumula po sa inyo. Maging pagpapala kami sa kanila, ma-share namin yung katotohanan pong ito sa kapatid, sa asawa, sa kaibigan, o sa anumang, sa kung sino man, O Lord, o higit sa mga kaaway po namin, no, kagalit namin kung meron kami, ay kunin namin pagkakataon nito upang maibahagi ka sa kanila at may pakilala ka po sa kanila. Kaya Ama, alam po namin na ikaw po ang siyang kikilos sa amin. Kaya Lord, patuloy niyo pong pagpalain ang bawat isa pong nandito. Ama, sa inyo po namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa oras po nito. Ito po ang aming dalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, yun po. Sabi po sa salita ng Panginoon, na kapag babanggitin po natin ang kanyang pangalan, ay nandun po ang kanyang pagpapala. Kaya tanggapin niyo po ang blessing, ang pagpapala mula po sa ating Panginoon. May the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. Awitin po natin ng threefold amen. God bless everyone. Jesus loves you.